Adventure bike, ito yung motorsiklo na pwede natin gamitin mapa on-road man yan o off-road. Ito kasi yung tipo ng motorsiklo na kahit saang kalsada ay talagang kakayanin. Meron kasi itong mataas na ground clearance at long travel suspension. Kaya kahit lubak-lubak yung dadaanan mong kalsada ay talagang mai-enjoy mo pa rin ito. Lalong-lalo na kung sa patag, talagang mai-enjoy mo rin yung scenery. Kumbaga ito yung compact na motorsiklo na pwede mong dalhin kahit saan. Kaya naman nowadays ay talagang marami na rin ang bumibili ng adventure bike dito sa atin sa Pilipinas. At dahil pinapanood mo ngayon itong video na to, tatanungin kita, gusto mo ba ng adventure bike? So kung gusto mo na maglabas ng adventure bike ngayong 2024, tapusin mo tong video na to hanggang dulo. Pag-uusapan natin ng 7 adventure bike na siguradong subak sa budget nyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung nandiyan ka pa, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So unahin na natin mga tol dito sa pinakamataas na presyo, at ang una sa listahan natin ay ang Kawasaki Versys 650. Gumagamit ito ng 649cc liquid cooled 8 valves parallel twin fuel injected engine na kaya mag-produce ng 69.3 horsepower at 8,500 rpm at max torque na 64 Nm at 7,000 rpm. And meron itong 6-speed manual transmission. So hindi ka mabibitin sa long ride dito dahil napakalaki ng tangke nito. May sukat itong 21 liters fuel tank capacity, at pagdating naman sa fuel mileage ito, kaya nito umabot hanggang 20 kilometers per liter. Pagdating naman sa features na ino-offer nito, naka TFT display na to with smartphone connectivity, at meron na rin itong ABS or anti-lock brake system at Kawasaki traction control system, at adjustable na rin ng rear suspension nito. Pagdating naman sa price, ang SRP nito ngayon ay 499,000 pesos. Next natin mga tol, itong Italian brand na Benelli TRK 502X. So meron itong aggressive looks compare natin dun sa naunang Versys 650. So makikita natin dito sa front end, talagang napakalaki ng big niya dito, no? And isa rin to sa unique na adventure bike ngayon dito sa atin sa Pilipinas. At hindi lang tong adventure bike, lahat ng 2-cylinder engine ng Benelli motorcycles ay talagang kakaiba yung makina. So yung tunog ng makina nito ay parang tunog inline 3 or inline 4 cylinder. Iba din kasi yung firing sequence ng makina nito compare natin dun sa ibang brand na 2-cylinder engine din. And pagdating nga sa makina nito ay ginagamitan ito ng 499.6cc engine displacement liquid cooled 4-stroke 8 valves inline 2 fuel injected engine na kaya mag-produce ng 47.5 horsepower at 8,500 rpm at peak torque na 46 Nm at 6,000 rpm. Connected to a 6-speed manual transmission. Kung mas mataas ng konti yung displacement ng makina ng Versys 650 dito sa TRK 502, so ito kasi 500cc lang, mas matipid kumonsumo ng gasolina itong motor na to. So kaya nitong umabot hanggang 25 kilometers per liter. At may kalakihan din naman yung tangke nito, meron itong 20 liters fuel tank capacity. At pagdating naman sa timbang nito ay tumitimbang ito ng 214 kilograms. So mas mataas lang ng 1 kilo dun sa Versys 650 kasi yun 213 kilograms eh. At sa seat height naman meron itong sukat na 840 mm. So parehas lang sila ng Versys 650. And pagdating naman sa features ay equip ito ng ABS o anti-lock brake system. So 2 channel na siya both front and rear. And sa traction control system, so wala po itong traction control system. And sa meter panel naman niya, ginamitan ito ng digital meter panel. So hindi pa siya naka TFT. And dalawa nga pala yung variant ito mga tol. Ito yung 502X at yung isa yung 502. So yung pinagkaiba nila, kung mapapansin nyo, yung muffler, mas malaki yung muffler nitong 502X compared dun sa 502. Naka underbelly exhaust itong 502, at yung wheels naman niya dito sa 502X ay naka spoke wheels at yung 502 naman ay naka mags. Pagdating naman sa presyo, ang TRK 502 ay 379,000 pesos at ang Benelli TRK 502X naman ay 399,000 pesos. Next naman natin mga tol, itong Honda CB500X. Bukod sa affordable ay talagang napaka-reliable. So bali ito yung pang-5 sa listahan natin na affordable na mga adventure bike. So bakit kaya affordable to? Kasi wala naman siya masyadong nakakabit na mga modern features tulad ng naunang dalawa kanina. So bali sa suspension, dito sa front suspension niya naka golden upside down fork tayo dito by Showa, and sa rear suspension naman ay from Showa din, tapos adjustable na yung preload niya. Pagdating naman sa brakes ay naka dual disc brake tayo dito with 2 channel ABS or anti-lock brake system. And sa meter panel naman ito ay naka full LCD instrument panel tayo dito. So meron tayo ditong speedometer, yung tachometer niya, trip meter, fuel gauge at yung average fuel consumption ay makikita rin natin dito, at meron din siyang gear position at shift up indicator. And sa ilaw niya ay LED na lahat ng ginamit dito.
At pagdating sa makina niya ay ginagamitan ito ng 471cc liquid cooled 4-stroke double overhead cam 8 valves parallel twin engine na kaya mag-produce ng 46.9 horsepower at 8,500 RPM. At max torque na 43.2 Nm at 6,500 RPM, connected to a 6-speed manual transmission. At pagdating naman sa fuel consumption nito ay kaya nitong umabot ng 27 km per liter. Sa fuel tank naman ito medyo maliit siya compared dun sa mga nauna kanina. So meron itong 17.7 liters fuel tank capacity. Sa seat height, meron itong 834mm at yung timbang niya ay 199 kilograms. And pagdating naman sa cash price nito ay same lang to sa Benelli TRK ano. So meron itong cash price na 399,000 pesos. Next naman natin mga tol, itong Chinese brand na masasabi kong sulit na adventure bike na mabibili natin ngayon sa market. So ito ang Voge o Voge 525 DSX. So unang tingin ay mapagkakamalan mo pa tong brand ng BMW, yung GS. Pero pag nilapitan mo ito ay meron itong sariling identity. May pagkakahawig din kasi yung colorway nito o yung color scheme niya dun sa BMW GS. So isa to ngayon na affordable na adventure bike na mabibili natin ngayon sa market. At bukod nga sa mga advanced technology na nakakabit dito ay talaga naman napakaangas ng tindigan nito. So ginagamitan ito ng 500cc 8-valve liquid cooled parallel twin cylinder engine na kaya mag-produce ng 55 horsepower at 8,600 RPM with a peak torque of 50.5 Nm at 6,500 RPM. Connected to a 6-speed manual transmission. Speaking of transmission mga tol, equipped na ito ng assistant sleeper clutch. Pagdating naman sa fuel mileage ito ay hindi naman nagkakalayo ito dun sa mga nauna natin kanina. So ito kaya nitong umabot ng 26 km per liter. And pagdating naman sa tangke meron itong 16.5 fuel tank capacity. Pagdating sa seat height medyo mababa to, no? Meron itong sukat na 815mm. Then yung timbang niya ay 194 kilograms. So di hamak na mas magaan tong adventure bike na to sa naunang tatlo kanina. Pagdating naman sa mga ilaw dito sa unahan, naka LED na yung mga ilaw niya dito. Tapos naka automatic headlight on na rin ito. At hindi mo na kailangan magpakabit pa ng extra ilaw dito, no? Dahil meron na itong built-in na fog lights. Dito naman sa instrument panel niya naka 7-inch TFT display na tayo dito. Tapos meron pa siyang tire pressure monitoring system. And meron na rin itong Bluetooth connectivity, navigation, tapos meron siyang mga power modes. So dito pa lang sa TFT display niya talagang sulit na tayo. Pagdating naman dito sa front suspension natin, naka KYB inverted shocks tayo dito, no? Talaga naman napaka-quality ng mga piyesa na nakakabit dito. And sa brakes naman ay naka dual disc brake at equipped na rin ito ng dual channel ABS. And syempre meron na rin itong traction control system. And meron itong switch yan, no? Pwede nating i-off or pwede nating i-on. And pagdating naman sa cash price ng Voge 525 DSX ay meron itong cash price na 380,000 pesos. Tignan nyo naman kung gaano kalupit itong Voge 525 DSX. For only 380,000 pesos ay meron na kayong adventure bike with ABS. Meron siyang traction control system, naka TFT display at yung pormahan niya talagang parang hindi siya pang 380,000 pesos. Next naman mga tol, itong QJ SRT 600. Isang adventure bike na talagang napaka-premium ano. Meron siyang premium looking at the same time yung mga parts na nakakabit dito ay talagang premium literal. Tulad na lang dito sa front suspension natin from KYB ano. So naka-inverted fork na rin tayo dito at yung rear suspension niya ay from KYB din. At ang isa pa sa premium na specs nito ay ito, meron siyang Brembo calipers dito no. So talagang napakalupit. And naka dual disc brake na rin siya with 2-channel ABS or anti-lock brake system. So yun mga tol, naka Brembo caliper din tayo dito sa rear brake. Kaya talaga naman napakasulit. Sa braking system pa lang ay talagang panalo na tayo dahil napakaganda ng stopping power niyan. Tapos yun nga, samahan mo pa ng dual channel ABS. At sa makina naman ito mga tol ay ginagamitan ng 554cc liquid cooled 8 valves double overhead cam inline 2-cylinder EFI engine na kaya mag-produce ng 35 kW at 7,500 RPM at max torque na 51 Nm at 5,000 RPM. At meron itong 6-speed manual transmission. And syempre para sa mas magandang gear shifting, equipped na ito ng assistant sleeper clutch. And para sa iba pang features na ino-offer nitong SRT 600, syempre LED na lahat ng ilaw niya, naka TFT display na rin at meron na rin itong USB port para sa mga mobile gadget. Pagdating naman sa fuel capacity nito ay meron itong 19.5 liters fuel tank capacity at meron itong fuel mileage na 22 km per liter. At yung sukat naman ng seat height nito ay 825mm. Then yung bigat niya ay may timbang itong 235 kilograms. So grabe itong adventure bike na to mga tol. Ito yung top 3 natin sa pinaka-affordable na adventure bike ngayon na mabibili natin dito sa atin sa Pilipinas. So ang cash price niya ngayon ay 369,900 pesos.
Pero teka lang mga tol, meron pa tayong pang top 2 dito. Ito yung Bristol Venturi 500. Sa pagkakaalam ko mga tol, ito yung adventure bike na Chinese brand na unang lumapag dito sa atin sa Pilipinas na may affordable price. At hindi lang affordable to, ito rin yung pinaka lightest na adventure bike compare natin dun sa 5 nauna kanina. So bali meron lang itong 178 kilograms. Pagdating naman sa makina nito ay gumagamit ito ng 471cc liquid cooled 8 valves parallel twin EFI engine na kaya mag-produce ng 47 horsepower at 8,500 RPM at max torque na 43 Nm at 6,500 RPM. At meron din itong 6-speed manual transmission and wala itong assist and sleeper clutch. Pagdating naman sa mga suspension, naka KYB rin ito, both front and rear. And syempre naka inverted fork na rin yung front suspension natin. At pagdating nga pala sa fuel tank nito, meron itong 21 liters fuel tank capacity at ang kanyang fuel mileage ay mas mataas 28 kilometers per liter. So mas mataas siya compare natin sa mga nauna kanina. At pagdating naman sa sukat ng seat height nito, meron itong 820mm seat height. Other features mga tol, meron na rin itong USB port para sa mga mobile devices. And bukod dito sa USB port, meron na rin siyang 12 volts power socket. At ang isa sa maganda rito sa Venturi 500, meron na siyang kasamang bracket para sa top box. Kumbaga top box na lang yung bibilhin natin dito. And pagdating nga sa mga brakes nito sa front, meron tayong dual disc brake and single disc brake naman sa likod. At meron na rin itong dual channel ABS or anti-lock braking system. And pagdating sa presyo, talagang swak na swak sa budget ng gustong-gustong magkaroon ng isang adventure bike. So yung cash price ngayon nito mga tol ay 368,000 pesos. At ang huli sa listahan natin mga tol ay ang brand ng KTM, ang Adventure 390. So wag kayong mag-alala mga tol dahil expressway legal din itong adventure bike na to. And perfect din itong pang beginner na gusto mag-adventure bike na pwedeng ipasok sa expressway. Dahil bukod sa hindi naman ka-powerful ang engine nito na compare natin sa mga higher cc, so magaan lang itong dalhin dahil meron lang itong 177 kilograms. Gumagamit niya ito ng 373cc liquid cooled double overhead cam 4 valve EFI single cylinder engine na kaya mag-produce ng 43 horsepower at 9,500 RPM. At max torque na 35 Nm at 7,250 RPM connected to a 6-speed manual transmission. At pagdating naman sa fuel capacity nito ay meron itong 14.5 liters fuel tank capacity at ang max average fuel consumption nito ay 30 kilometers per liter. So medyo mataas yung fuel consumption nito compare natin sa iba dahil naka single cylinder lang ito. And pagdating naman sa seat height, may kataasan din yung seat height nito, may sukat itong 855mm. And para naman sa mga features na ino-offer nito, syempre meron itong ABS o anti-lock brake system, meron itong cornering ABS at sa suspension naman niya ay naka WP Apex suspension na adjustable ang preload and damping. At meron na rin itong TCS or traction control system at pwede natin itong iset ng off-road mode. And pagdating naman sa meter panel, naka TFT display na rin ito at meron itong KTM Connect kung saan pwede rin natin i-connect yung mga smartphone natin. And syempre LED na lahat ng ilaw na ginamit dito. And dito na mga tol, pagdating naman sa cash price nito, ito na yung pinakamabang presyong mabibili nating adventure bike ngayon. So meron ito ngayong cash price na 338,000 pesos. So yun mga tol, ang 7 affordable adventure bikes na mabibili natin ngayong 2024. Kaya kung isa ka sa nagbabalak maglabas ng adventure bike ngayong 2024 at umabot ka sa part ng video na to, ay sana ay nakatulong sa itong video natin. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan mo tong video na to at kung bago ka lang dito ay huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless. Mm-hmm.